Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top Poison 13 versus Send Look. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested ni Heko Deco 667 12 days ago. Sabi niya, Send Look versus Poison 13. Sunod natin yung request ni Erwin 16136. Lune versus Aklas. Yun. Tuloy natin guys. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakaabang at nakasuporta sa atin at siguro naman nakahabol na tayo sa mga ibang pinapa-request sa atin na bago. So ngayon balik tayo sa mga naka-line up at maraming salamat guys. Kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, i-share yung video natin. And at the same time, mag-comment kayo ng mga saloobin ninyo. Kung hindi niyo naman ma-share, kahit i-like nyo lang, okay na yun. At ganun pa man, sana okay yung araw ninyo. Kung hindi man okay yung araw ninyo, i-comment nyo lang kung anong problema natin dyan, baka matulungan ko kayo. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, audio engineer at the same time, a massive therapist, an NLP massive practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo, hindi ko ina-attack yung mga paborito yung artist, nagre-react lang ako rito at sinasamahan nyo lang ako mag-react. Karamihan ng mga sinasabi ko rito, hindi opinion, hindi rin pananaw, tumatakbo lang sa isip ko. Kung may masabi man ako hindi maganda, pagpasensya nyo na guys, sana huwag kayong umiyak sa comment section at ganun pa man, lawakan ninyo pangunawa nyo, patnubay ng magulang ang kailangan. Let's get to it. Sa description nandun yung personal channel ko, kung gusto nyo makarinig kumanta o mag-rap, nandun siya, check nyo lang doon para makita niyo may kakayanan naman ako magsuri. At ganun man guys, let's get to it. Nyo tapusin yung video, let's get it. Yo, kape tayo guys, kape. Advance ko na guys ha. Masuportahan ng Flip Top. Ano sabi? Masuportahan ng Flip Top sa pagnood nito sa YouTube mismo. Pakiusap, wag piratahin ng Flip Top. Salamat. Pag sinabi kasi piratahin guys, wag nyong i-download tapos panoorin kasi hindi nadadagdagan yung views eh. Kaya kailangan wag nyo rin siyang i-burn, wag nyong i-download siya sa YouTube nyo mismo o i-download siya mismo tapos kuhain yung link, i-download sa website tapos mag-provide kayo ng DVD tapos ipamigay. Huwag yung gagawin yun guys. So manood kayo palagi sa channel ng Flip Top Battles kasi may mga AdSense kasi yan eh. Naka-premium ako eh kaya hindi ako nakakakuha ng AdSense. Regardless kahit gaano pa karaming AdSense na yan, hindi ko yun makukuha kasi naka-premium ako. Yan, nanonood ako, walang AdSense na lalabas. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Let's get to it. Huwag niyong piratahin guys. So panoorin niyo palagi. Check ninyo. Shoutout kay Enigma. Let's get to it. Flip Top Aon 13, Day 1, dito pa rin, Flip Top Warehouse, San Juan City. Flip Top mag-iay para sa parating natin laban at para sa sarili nyo. San Juan City! Shoutout sa lahat mga nandito pa rin, kahit medyo naubusan ng pagkain at kung ano pa, at mainit pa. Shoutout sa lahat ng supportang tunay online din. At syempre sa lahat ng MCs na buo-buo na liga. Sa kanan ko, Cagayan de Oro City represent, para sa inyo mag-iay tayo lahat. Para kay Send Look. Akas na sa kamay, ganito ang paglago. At sa kaliwa naman, Mariveles, Bataan at Cavite represent, para sa inyo mag-iay tayo lahat. Para kay Poison 13. Ako sa'yo Shoutout kay Food Chip, like niyo yung page niya, Bukayong Nyog, Rains Clown and Magician, Disco PH, Ryan and Maris Robas, Plus One, Boss Kaloy, Hype Beat, Black Manila, Crown Manila, Wailing Dogs, saka sa anak ko, I love you Yanin. Best friend mo. Shoutout kay Poison at kay Send. Shoutout Enigma. Nanalo ng coin toss si Poison 13, piliin niya mauna. Send Look. Pakinggan natin, tig-2 minuto dapat. Out 13, Send Look. Galit sa akin si Enigma. Habang tumatagal, mas nahahalata ko na. Porket mahilig ako sa kabuti, binigyan niya ako ng MC na may tae ng baka sa mukha. Tinitira ni Enigma Cebu Pacific. Ngayon sa akin ay mas klaro. Palpak ang serbisyo nyo, may nakalusot na bomba sa eroplano. Isang taong puro paawa kontra sa pawang narsisismo. MC na puro gimmick kontra sa purong lirisismo. Disiplinado, may prinsipyo. Tapos sa akin kasasabay, mahihirapan kang makipaglamano sa taong may bakal na kamay. Pinalaki ka ng iyong inang at pinagkaitan ka ng tatay. Impluensyado ng hamog ang iyong pagkabata. Sa kalsada ka nasanay. Dahil sa usok ng bato, sa realidad ka naging mulat. Nabalot ng kasalanan itong sinilang na hubad. Hoy dilata!
tirik na sa kapasidad mo siguro. Kung nasanay ka sa tinapa, di mo kakayanin ang isdang oro. Mistulang pagpapatiwakal, ang pagyabang niya ng kusa. Itong tao na nagbigti, ang mga paa wala na sa lupa. Ang panlabas ay wag husgahan. Aral mula pa pagkabata. Pero minsan dapat ka rin magayos para magmukha kang kaaya-aya. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay mga gwapo at mga gwapa. Kaso sa mata ng Diyos, isa kang tumubo na katarata. Magbago man ang panahon. Ang ganda lang din yun na sa mata ng Diyos. Tayo ay mga gwapo at mga ganda. Pero sa mata ng Diyos, isa kang tumubo na katarata. Kumbaga, dahil parang sa mata ng Diyos, sa mata mismo ng Diyos, na parang ikaw yung katarata ng Diyos. Yung parang, ang lalim, maraming pwedeng meaning din yun. Hindi ko alam kung ano yung intention ni Zenlock na para sa meaning na yun. Pero, ang daming pwedeng ilagay doon. Yung parang, nagkaroon na, parang nabulag yung Diyos, kaya parang pinabayaan yung sanlibutan, you know. Parang hinayaan niya na lang, hindi niya na makita kung sino yung tama at mali. Parang hinayaan niya na lang na magkasala at magwaldas at kung ano-ano yung mga tao. Dahil sa katarata, at yung sinasabi na yung katarata, yung mga tao na katulad ni Poison 13, na nagmistulang katarata sa mata ng Diyos. Tuloy natin. Huwad mananatili kang maalat. Oo, pumuti man ang uwak, ay maitim pa rin ang balak. Kung hiling makipagkumpetensya sa mga linya, wag na po. Nasa kalingkingan lang yung tinta mo, parang daliring may tato. Ikaw ang OG ng mga manyak. Kaling din yun, nasa kalingkingan lang din yung tattoo mo, parang something na may tattoo or something like that. Parang kalingkingan na may tattoo. Ang ganda yun. Sige, aking ikukwento. Minsan sa backstage, nung may hawak ako na alak, tapos siya naninigarilyo. Nung may dumaang babae, doon nakita ko ang proheba. Nakatingin ka sa hinaharap na para bang propeta. Pag sa iba ka nagpasulat, sa akin yan ay kalapastanganan. Pero ang paggamit mo ng ibang pagkatao ay mas malaki pang kasalanan. Di mo kayang manalo nang di gumagamit ng ibang pangalan. At mas lalong di mo kayang bumatil pag walang nagaambagan. Nagagawa niya lahat ng mga nagagawa ng iba. Pero wala ka pang nagagawa na di pa nagagawa ng iba. Manggaya ka na ng estilo at karakter. Sigaw dyan. Papatunayan mo lang sa mga tao na hindi mo ko kayang talunin bilang ikaw lang. Patay! Okay din yun pero sana di mo na rin sinabi na di mo kayang talunin. I mean, big props pa nga yun kung magtulungan sila Poison 13 at buong 3GS Ako hindi ko alam ba't may mga tao na parang nagsama-sama, nagsulatan. Para sa akin, kung magaling kang artist, kahit magsulat-sulat pa silang lahat. Kung magaling ka talaga, fuck everybody, man. Magtulong-tulong pa kayo kahit ako lang mag-isa magsulat. Diba? Doon lang papakita na kaya ba pagsabahin ka 10. 10 ba kayo ng grupo magsulat? Hindi yan tatalag. Ganun lang sa akin Guys, hindi ako sensitibo sa ganung bagay. Pero kung pagtutulungan ka, ako, hindi ako, dyan. Pagtulungan ako ng mga artist, wala akong pakialam. Normal lang kasi, mapapakinggan mo naman kung sino talaga may tira Kahit sa mga distrack, may kita mo kung sino bano magsulat Bobo paggamit ng words, bobo sa beat, bobo sa... Nakikita mo naman guys Dito pa kaya, acapella lang. Sisiw na yun. Tuloy natin. Sa tingin ko nga, mas mahirap pa yung gawa ng 90s dahil freestyle talaga on the spot. Mas lalo nang mahirap na parang merong bunutan o kaya magbunutan tayo rito. Ano yung topic natin? Shampoo. Kaya merong balisong. Bubunot ka na tapos yun yung pinaka-topic mo. Paano mo siya titirahin gamit yung bagay niyo. Talaga doon masusubukan yung freestyle mo talaga. Tuloy natin. Estilo niya, mga salawikain, kasabihan at mga kwentong alamat. Kung umasta ka, alam mo siya, nakaimbento ng aklat. May dilubyo, maligno, elementong katapat. Kahit di niya na-inkwentro, na-ikwento niya lahat. Pwes, dilubyo kong ihahatid ay siya na ring manunundo. Habang hiniheli ng demonyo ang damuhong to. Paralisado at sa panaginip may nagmumulto. Bangungutang yung nahukay sa lalim ng pagtulog mo. Kaya pinasok ko ang utak mong puno ng talinhaga. Nakakabuti subalit di nakakabuting halimbawa. Ako'y nalunod lang sa lalim, bakit pa ako tumuloy? Puro putik ang laman dahil sa daming kumunoy. Kung ikaw si Mario Hoy, ako maglilimita. Dahil kahit may kabutetsyak naman liliit ka. Gumagrabe daw yung sulat, nakakailang bara. Pag nakakain ng hiwagang nang gagaling lang sa tain ng baka.
Sagrado man ng pananaw, baliwala rin sa huli. Kung panlinis ng kaisipan mo'y nanggagaling sa dumi. Kung panlinis ng kaisipan mo'y nanggagaling sa dumi. Isa kang weirdong di akma ang kasuot at abubot. Bulaklak na namukadkad ngunit tuyot ang talulot. Hindi lahat ng kabute ay may hiwaga na dulot. Malas mo sa dahilang may laso ng iyong napulot. Kamay ng iyong Storytelling bars. minuto at ng oras. It's funny na ginamit ni Poison 13 yung sariling estilo ni Zenlock para ma-destroy si Zenlock. Napakahusay. Very strategic yung formula ni Poison 13. Pinakita niya na kahit saang aspeto mo ko ilagay, kahit anong lamesa mo ko ipatong, kaya kong maghain kung ano yung gusto mong ihain. Parang cooking master chef tayo. Kung yan ang niluluto mo, kaya ko rin lutuin mo, di ba? Ngayon ay nakaposas. Sabay silang umikot, maghanda ka ng matodas. Dalawang kamay sa antututok. Mas lilinaw pag kinlaro. Pagtapat sa 4.20, tsak sabog ka antimano. Naghamon ng palaliman, pues mananagot yung peste. Kung mag-aamok at sasagot, masasapok yan siyempre. Bumangga siya sa pag-aakalang aarok ang leche. Kamay ng orasan mo'y hindi aabot ng 13. Mas defined at structured yung ginawa ni Poison 13. Even though maganda yung sinasabi ni Zenlock, may mga idea siya doon na very witty. Pero sa tingin ko, yung attacking ginagawa ni Poison 13 mas creative in a way na parang effective siyang pang-atake talaga. Yung ginawa ni Zenlock masyadong marami pang pwedeng ma-adjust pa kahit paano. Tuloy natin. Sa grupong 3GS, ikaw ang pinakamagaling. Salitang lihipi mo. Pero iba sa personal, ba't di mo questionin sarili mo? Isa ka sa pinakauna, pinakamahusay. OG dapat galawan. Pero pag silip ko sa sirkulo nyo, ba't palaging pinagtitripan ka lang ni Slack 1? Handa siyang magparaya, isa siyang tunay na kaibigan. Natural, nakikitira ka lang, nakakahiyang makipag-alitan. Kaya wag kang mag-alala, di ka matutulad sa kinamumuhian mo na tatay. Kasi siya, arkitekto. Ikaw, wala kang planong gumawa ng bahay. Lumaban sa flip-top, sunugan, pulo, motus, nakasampung battle sa isang taon. Grabe, yan ay tunay. Ganyan talaga kasi wala ka namang ibang ginagawa sa buhay. Palibhasa, nakahilata ka lang sa bahay hanggang matodas. Daig mo patindero ng relo sa sobrang dami mong oras. Bars! Putang na. Nakahilata ka lang sa bahay, wala kang ginagawa. Daig mo pa yung nagtindero ng relo kasi ang dami mong oras. Putang na. Bars mula kay Zenlock. Tinamaan siya. Doon na si boom! Sapo si Poison 13, guys. Napakaklaro nun. Ang dami mo. Parang ang tindero ng relo dahil sa dami mong oras kasi wala kang ginagawa. Puta ina. Wala ginagawa siya. Si Poison 13, tuloy natin. Palaging nasa isa buhay. Mahina kaya na dehins. Pero hanggang una at ikalawang hakbang lang, pumupurol ka pagdating sa semis. Magaling lang sa umpisa ang kalidad ni Sira Ulo. Bayonetang sira. Nawawala taling sa dulo. Tas sasabihin may depresyon, mas mukha kang kupal mula ngayon hanggang bukas. Hipokrito, malamang kauri mo si Judas. Alam ko, ba't ka nandito? Di ka na makakalusot kay Lucas. Mga kagaya mo na lason ay nagpapanggap na lunas. Piliin man maging salbahe o magmakaawa ka loko. Pero itim man o puti ang tupa, parehas lang nilalaban ng lobo. Ang seryoso ay patas lang sa komedyante, alam mo. At dahil patag ang entablado, magpapantay ang paa mo. Nakatatlong ipi na ako kumpara sa'yo. Kawawa kami, amigo. Kakantsawan ko ang iyong bunga kahit ang pagtatanim ay di biro. Di tayo magkaantas, ikay mababa, imposible. Parang baril sa eroplano, nasa taas aking kalibre. Ayaw niya sa dalaga. Yun ay nakakabalisa. Ang ganda ng mga statement ni Zenlock. Kailangan niyang suriin. Hopefully, mapanood to ni Zenlock yung mga battles niya. Hindi ko alam kung pinapanood niya yung battles niya. Zenlock, kung nakikinig ka sa akin, you gotta watch your own battles, man.
I'm telling you right now, dog, you gotta watch your own battle so you can see which part you need to fucking, change. Kasi ang dami mong mga putang mga statement. Pag nagamit mo yung statement na yun as a punchlines, man, ang bagay nun, guys. Ang laking bagay nun. Para akong baril na nasa eroplano kasi yung kalibre ko, dahil mataas ang aking kalibre. Okay, sana kung yung setup mo, gusto mo ba ng barilan? Ito yung aking mga gatilyo. Sumabay ka sa akin, para ka sa akin. Minartilyo, ubusan ng bala, patay kayo sa akin kahit ikaw ay diretso sa nicho dahil ako'y parang baril sa ere ng eroplano. Parang ganun. Tapos, dahil mataas ang kalibre ko, bars, maganda sana. Kung maganda yung pagkakasetup, yung maganda rin, tangina punch na yun, sayang talaga. Hopefully, Zenlook, man, I'm telling you, bro, marami kang mga statement dito na pwede ma-convert sa punchlines. Dami, panoorin mo yung mga, sayang talaga. Tuloy nga natin, guys. Gusto niya sa single mom, yung may kasama ng isa. Pero di ba nakikitira ka lang ng bahay? Yun ang naisip ko, malala. Di mo nga kayang buhayin ang sarili mo, ibang tao pa kaya. Sa'yo na ang crowd. Sa'yo na ang crowd, alam na natin yan mas klaro. Mananalo ako kung ang hurado hindi babase sa reaksyon ng tao. Mas marami pa akong aral na natutunan sa'yo dito, walang hinto. Ikaw nga yung pirata, pero ako yung nakahanap ng ginto. Mawawala, mananamlay, mahihiya din na pareha. Di ka nagaganahan pang lumaban, tipang wasak ng karera. Sasabihan ko si Enigma, natanggalin ka na pagtapos ng ahon. Tandaan mo ako'y buntot ng alakdan, papatalsikin ko lang tong lason. Patay! Ganda din yun, ako'y buntot ng alakdan, statement na naman yan. Ganda, tangina, sayang. Zenlook, sana di mo na makita yung pala. Para lang kasi pag natutunan ni Zenlook at makita niya lang talaga kung saan niya ilalagay yung mga statement niya para ma-convert niya as punchline, Zenlook is going to be unstoppable. Unstoppable. Buti na lang hindi niya alam. Ang pinaka-perfect na mag-convert ng statement na yan si Sak Maestro. Pakahusay. Pag pina-check mo kay Sak Maestro yung sulat mo, tangina. Shit, sayang. Tangina. Laki nun. Laking bagay na ginawa ni Zenlook. Tuloy nga natin, Poison. Alam nyo bang pag inihian ka niya sa dila, mamumulaklak ang salita mo? Tutubuan ka ng ideya pag tinaihan ka niya sa ulo. Nilaliman para lamang mga bobo maingganyo. Sobrang lalim pati tao nagawa mong maging banyo. Umiihip tumatae ka sa tao pambihira. Kaya naman pala wala kang kaututang dila. Pero alam mo din bang sa mga referensya mong maligno ako ay maaangkop? Kumuluman ang langis ng babaylan sa takot ka manlalambot. Magtawag man ng tikbalang kapre pati sigbin. Meron mang huling habilin siya naway pakidinggin. Masakit ang salita ko, mabigat pag kinimkim, parang rosas ito'y dilang, pabulaklak matinik din. Hindi sumasabay sa agos, dahil binabago ko ang daloy. Ako si Moko Jin, naging tirahan mo bago lumaboy. O baka higad ka pa rin, nagpapanggap ka lang palahoy. Kasi kung paro-paro ka na, ba't gumagapang ka pa rin sa kahoy? Naghangad maging insekto, bunga yan ng maling tama. Ang galing nun, sabi niya kung paro-paro ka na, na-develop ka na, nag-evolve ka na, bakit gumagapang ka pa rin sa kahoy? Bakit ka pa rin dumadaan sa landas ko? Bakit ginagamit mo pa rin yung style ko? Ang daming pwedeng meaning nun. Bakit kailangan mo parang humarap sa akin? Bakit kailangan mo pa rin mag-rap dito? Kasi sabi mo, nag-evolve ka na, sikat ka na, may narating ka na, kasi paro-paro ka na, di ba? Kung higad ka na naging paro-paro, ba't nandito ka pa rin sa kahoy? Sa isang katulad ko, eto yung larangan na pinapasok. Diba? Ang laking bagay. Big props. Pues insekto din ako, subalit bago maghinala. Pag aking pinaliwanag, masasabing mahiwaga. Munting alitap-tap na naranasang maging tala. Kaya wag masyadong matayo kung paro-paro ka lang. Salitang mabulaklak, sige sayong-sayo na yan. Pero ano't ano pa man, alam mong lamon ka dyan, ngayon alam nyo na kung bakit may paro-paro sa dyan.
Kala mo ba Putang ina, burst din yun. Paro-paro sa kanya, sa tiyan. Kasi yung paro-paro sa tiyan parang pag yung you have butterfly, sabi nila sa paro-paro. Nagagamit yan pag meron kang certain feelings na nararamdaman. Kunwari, kinikilig ka o kaya something na ninenervyos ka. Basta may ganong klase. Meron kang excitement. You give me butterflies on my stomach. Yun yung idea doon. Ito na yung sinabi dito ni Poison. paro-paro ka lang? Salitang mabulaklak, sige sayo na yan. Pero ano't ano pa man, alam mong lamon ka dyan. Ngayon alam nyo na kung bakit may paro-paro sa dyan. Sinabi niya rito, lamon ka dyan, kaya alam niyo na kung bakit may paro-paro. Kasi yung mga sinasabi mo, parang pag nag-uusap yung dalawang magkasintahan o kaya yung tao na may gusto sa isang tao, pag nagbibigay sila ng masarap na salita o kaya nakakilig na salita, parang nagkakaroon sila ng butterflies, especially sa mga babae, nakakaramdam sila ng ganun. Kaya sinabi nila na kahit gaano ka ba kahusay, kagandang paro-paro, lalamunin ka lang. Yung salita mong mabulaklak o maganda o beautiful, kasi yung paro-paro, 'di ba, maganda silang tingnan, kakainin ka lang tapos magkakaroon ka ng paro-paro sa tiyan. Yung babae magkakaroon ng paro-paro sa tiyan kasi inabsorb niya yung salitang maganda. Yung salita na paro-paro na maganda, kinain lang ng babae tapos nagkaroon sila ng butterfly sa stomach. Kaya yung sinasabi ni Poison 13. Hindi ko alam kung nag-guess din yung gusto kong sabihin. Alam nyo na kung bakit may paro-paro sa tiyan. Kasi kinain, di ba? Pag nagsasalita yung isang lalaki sa babae, yung salita niya parang paro-paro kasi maganda, mabulaklak. Tapos, papasok sa isipan ng babae, parang kinain niya, inabsorb niya, tapos mapupunta sa tiyan ng babae. Kaya kinikilig sila, o parang, oh, you give me butterflies. Napakahusay. Kala mo ba Bars din yun, nabigyan natin ng version. Bars! Wala kay Poison 13. Tutsa may bars na si Senlok sa umpisa, sa second one, may bars na si Poison 13. ka na, pues pinaasa ka lang yata. Kinantot-kantot ng malas, ginahasa ng tadhana. Kung ako yung alamat na inatasan ng bathala, ikaw yung alamat na binabasa lang ng bata. Kanyang bukas na antala at humulas na ang tawa at humulas na ang tama. Kanyang bukas na antala at humulas na ang tama, walang luna. Kanyang bukas na antala at humulas na ang tama. Laking bulas man ay todas pag nang dugas at nang daya. Walang lunas pag nang hawa. Ako'y hudas mga yawa. Pag bumutas walang kupas itong Lucas nyo kawawa. Ano Lucas, ganun ba? Yung taglay mong alindog, may tugmaan ka at lalim. Yung punto alindon. Ano Lucas, ganun ba? Kadaliyang matimbog. Bilang lang ang nagsabing galing nun. At yun na yung mga taong hindi kayang gawin yun. Okay, pero sa tingin ko mas effective yung ginawa ni Senlok sa second round, tas may mas intensity pa doon. Kasi ang ganda ng punchline na ginawa dito ni Senlok, yung sa idea niya rito sa sinabi niya. Laging nasa isa buhay. Mahina kaya na dehins. Kasi pero ulas na ang tatlong ipit. Yung ginagawa niya may pagka-personal din yun eh. Yung tungkol sa buhay niya, mga ganyan. Yung may kasama ng isa. Pero di ba nakikitira ka lang ng namlay, mahihiya din na pareha. Lino ako ay Maraming sinabi si Senlok na sa tingin ko hindi lang creative pero mas matindi yung punchline na ginamit niya. Ano bang punchline ginamit ni Senlok? Sunugan! Ito malamang kauri mo si Judas. Alam ko, ba't ka nandito? Di ka na makakanusla ngayon hanggang bukas. Hipokrito, malamang kauri mo si Judas. Purol ka pagdating sa semis. Magaling lang sa umpisa ang kalipahay hanggang matodas. Daig mo patindero ng relo sa sobrang dami. Bakong itong labang. Maganda yung talagang sa sobrang dami mong oras yung relo. Ang ganda nun eh. Mahusay yung pagkakagawa din. Tignan natin dito sa sa third round ni Ana. At humulas na ang takwan at luksurya. Taliyang matimbog. Tapos nag-stumble pa si Poison kaya nakuha ni Senlok. Magandang ginawa ni Senlok. Yung second round niya maganda. Ito simpleng tanong lang. Sa kuryosidad ko nasilip. Ilang beses mo lang ba sa buhay mo nagamit ang iyong isip? Imbalido na yata ang utak at talino ni Punggok. Parang namatay na bulkan, hindi na aktibo ang tuktok. Pinersonal ni Akata, tinodas ni Zaki yan ang storya. Sinigundahan ni Elvis, tapos lakwan at luksurya. Pako na lang sa kabaong itong labang to aray. Bukas yata ang aking ikatlong mata. Kasi itong kausap ko matagal ng patay.
Minamak niya si batas pero sablay, nakakahiya sa mga tao. Kung gusto mong gayahin ng Panginoon, pwede namang sa krus kita ipako. Umuuri na yung mukha mo, humahango na sa kanila. Pag sinundan ang bakas mo, bakat ang sapatos ng iba. Ano mang tayo-tayo talinghaga ang aalalay. Anong magagawa ko kung sa personalan at bastusan ka nasanay? Ako na narsisistik at mayabang. Ako nangit sa puwera. Kaya ako nagbubuhat ng bangko dahil aalis na ako sa lamesa. Pagdating sa simpleng tao ay wala ka pa rin sinabi. Di lang anghel pero pang demonyo ang mensahe. Akin ang panalo. Ang ganda na nag-sink in sa akin yun. Kaya ako nagbubuhat ng bangko kasi paalas na ako sa lamesa. Ibig sabihin, yung tawag dito, yung mga naiambag ko tapos na ako mag-ambag, tapos na ako magtrabaho sa ligang to. Parang tapos na akong patunayan yung sarili ko, so binubuhat ko na lang yung bangko. Napakahusay ng pagkaagawa doon ni Sendok. Big props. Yung lamesa kasi tapos na akong kumain, ibig sabihin natapos ko na yung gawain ko, yung responsibilidad ko. 'Di ba? Kaya nagbubuhat na lang ako ng bangko. Napakaganda ng double antado. Try natin. Buwaya na kung buwaya. Very metaphorical. Di ako nakikinig kay Moira, di ako marunong magpaubaya. Gigil na aliwin at baliwin ng mga bata. Iniwan at nilisan ng piging ng mga tala. Pikit mataimtim at salingin ng pagpapala. Titigan ng pag-asa, ba't sinilaban na ata ng hinirang na makata? Ba't sinilaban na ata ng hinirang na makata? Isip ay malaya, itim at madilim mga bituin at may sinilang na bathala. Dinggin katahimikan na gambala, ang libingan ng binhi at alaala. Pilit na pagdilig ang paghiling ay naantala. Biktika kadabara, pag-igihan ng talata. Bibig walang bahala, dinggin man at hingin walang diin, pagkat hindi na mapigilan ang tadhana. Ganon yun. Tumatawa daw ako mag-isa. Pagkausap ko ang sarili ko. Paano hindi ako tatawa? Pumasok ka sa isip ko. Ano ang nais mong tunog? Dapat ka magnilay ng husto. Anong silbi ng boses mo dito sa maingay na mundo? Sa laban mo kaya kata, tinira mo mga gumagamit ng damo. Pero sa itsura mong ganyan, mas mukha kang tulak ng ano. Sana ma-set up ka ng pulis, pagbintangan hanggang mahuli. Tapos pag nakakulong ka na, doon lang kami maniniwala na ikaw ang susunod na luni. Maligayang pagdating sa hinaharap, sa paglalakbay mo mula kahapon. Ako ang hindi mo maganda na araw, di ka nagaganahan pang bumangon. Napaaga ang iyong pagre-retiro, di ka naaabot sa paglaon. Ako ang lasinggero, ikaw ang alak. Tumba sa akin tong lason. Patay! Okay. Maganda yung mga ginawa ni Sendok, kaya lang sana in-emphasize niya pa yung mga bagay-bagay niyon sineparate niya ng maayos. Pero na-appreciate ko pa rin yung may mga punchline na siya rito na klaro, kaya lang hindi lang masyadong nabigyan ng intensity at na-highlightsan. Pero okay pa rin. Tignan natin, baka walang masabi si Poison, manalo pa si Sendok dito kasi ang ganda ng pinakita ni Sendok. Pag nag-rap siya halos hanggang mapaos. Maripos ang umabot ng 22 daw anyos. Nakalaban ni Apok paro-paro daw tapos tinapakan lang ng caterpillar niyang sapatos. Kaya si Marco Lacson, kasi yung Caterpillar, brand ng sapatos yun naging Apok Carbon. Santelmong pyromaniac pag nag-rap to arson. Pero kung nais mo ay lalim ngayong ahon, isdang oro ka lang na lumaban kay Poseidon. Siya daw may hawak ng sulo, hoy nakaririndi na. Paulit-ulit sinasabi nakaiirita. Laging may hawak na sulo, nakakagigil, di ba? Paro-paro ka lamang dati, ngayon liberty na. Habang buhay niya nang itataas kanyang kamao. Liberty, kaya naman pala nakakabato. Labis na admirasyon sa sarili niya, nako. Maganda din yun, kasi yung Statue of Liberty gawa sa bato. Ngayon sisihin mo sarili mo sa kaka-ako. Sa salitang puro ako, yung linya niya nabubuo. Galing ka sa hinaharap at ngayon ka nang gugulo. Sapagkat parang si Doraemon lamang ang damuhong to. Kasi pusi ka na nga, ang laki pa ng ulo mo. Kasi pusi ka na nga, ang laki pa ng ulo mo. Laging apoy bukang bibig, putang ina, shabu pa. Ngayon nasan na yung liyab ng yung apoy, ano na? Pag ako nagpasiklap, di lang durog, abo ka.
parang si Reka yung apoy ko may dragon 8 pa. Kaya dadala kang dugo ng tulad mong lunatiko. Magiging pula ang buwan, ito'y lalo na sa angre mo. Binubuhos mo ang lahat, maging malawak lang ang baso. Talaga ba? May eksplanasyon ba yan ng agham? Pag ako nagbuhos ng lahat, puta, aapaw ang dam. Yung lason ko mahina lang, parang kagat ng langgam. Pero ngayong patay ka na, yun ay hindi naramdam. Sa tingin ko nakuha ni Poison 13 yung yung third round. Kasi maganda yung pinakita ni Sendok, although may mga fans niya, hindi ko lang masyadong nabigyan ng masinsinang appreciation yung ginawa niya. Kasi kailangan talaga very convincing yung paglatag mo ng ganun eh. Even though meron ang ginawa na ganun eh. Sa tingin ko, mas effective yung ginawa ni Poison 13 sa third round. Pero it could be, pwede manalo si Sendok kasi meron naman siyang pinakita na sa tingin ko, pwede mag-click sa pandinig ng judge. Pero sa akin, sa tingin ko kahit maraming sinabi si Sendok, mas effective pa rin yung ginawa ni Poison 13 sa third round. Yun yung sinasabi. Ganun pa man, tingnan natin kung ano sasabihin ni Enigma. But other than that, parang almost the same sila ng pinakita kasi parang ginaya ni Poison 13 yung style ni Sendok eh. Kaso mas effective yung ginawa ni Poison sa first and third round. Pero sa second round, malinaw na malinaw yung binigay ko kay Sendok. Sendok versus Poison 13. Mag-iayos 1 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Poison 13. Obvious naman yan, pero hopefully hindi makita na Sendok yung yung kakulangan niya sa battle. Kasi pag nakita niya, mahirap na siyang talunin. Kasi ang ganda ng bokabularyo ni Sendok eh. Once na makita niya yung kakulangan niya, she's gonna be unstoppable. Ano pa lang ba yung niya? Yung score ni Sendok. Tingnan nga natin yung score ni Sendok dito. Sa kanan ko, Cagayan de Oro City represent. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Sendok. 5'4 pa lang pala siya. Shit. Bata pa siya sa flip top. Mahanap niya pa yan. But hopefully na. Ganun naman. Maraming salamat guys. Siguro bibigyan ko yung laban na to ng 10 siguro. Kasi almost ginaya lang naman ni Poison 13 yung estilo ni Sendok. Ganun pa man. Sana nag-enjoy kayo sa reaction video na yan. At magkita tayo sa susunod na reaction video. Ganun pa man, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At sa lahat. Mag-isal kayo palagi. Plan motive nga pa ng group ko. Ingat kayo lahat. Peace out.